Isang pagpalang araw po sa ating lahat. Welcome again to our 365 daily devotion. Our topic for today is Armor of God, Helmet of Salvation. And our scripture for today is Ephesians chapter 6 verse 17. At buksan po natin ang ating puso't isip sa verse na ito. So sinasabi sa verse na ito na and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the sword of God. So, sinasabi dito na isuot daw natin ang ating helmet ng kaligtasan. Dahil ito ang parang magiging assurance natin or hope natin na someday we will be saved. And our first teaching is Christians must wear the helmet of assurance of salvation. Ibig sabihin, kailangan araw-araw nating itinatatak sa puso ay sa isipan natin, kaya sinabing helmet. Kumbaga itatatak mo sa isipan mo na naligtas ka dahil sa nag-iisang Panginoon, and that is our assurance as Christians. So second, Christians saved by Christ cannot be unsaved by Satan. So kapag naligtas ka na ng Panginoon Jesucristo, kapag napalapit ka na sa Kanya, kapag talagang isinuko mo ang buhay mo sa Kanya, is hindi ka na madadaig ng kahit sino man, hindi ka na matatrap ulit na mga kaaway, hindi ka na nila madideceive, hindi ka na nila mapagsisinungalingan kasi nasa Panginoon ka na. So kung nasa Panginoon ka na, wala nang kahit sino man pa ang pwedeng kumontra sa iyo kasi makapangyarihan ng ating Panginoon. And third is, Christians are inseparable from the love of God. Kaya nga sinasabi sa verse, di ba? Kahit nga marami tayong mga iniquities or mga kasalanan, sinasabi sa verse na yung kamay daw ng Panginoon is hindi maikli para hindi tayo maabot, and hindi rin siya bingi para hindi niya marinig yung mga prayers natin. So walang kahit anuman ang makakapagpahiwalay sa atin sa Panginoon, kahit pa kasalanan yan, kasi kahit kaano kalala yung kasalanan, siguro mapapalayo tayo sa Panginoon pero hindi tayo mapapahiwalay kasi meron tayong connection sa Panginoon. And moving on naman tayo sa application. First, guard your head with the assurance of salvation. So, palagi nating poprotektahan mostly yung isipan natin kasi madalas tayo ma-conceive, lalo na kapag meron mga tukso sa paligid natin, madalas tayo mapag-isip or magdalawang isip sa pananampalataya natin, na especially sa mga days na sobrang nag-doubt tayo or sobrang marami tayong pinagdadaanan. Minsan doon talaga natetest yung faith natin kay God. Second, give your all since you have nothing to lose. So lahat ng meron ka ngayon is hindi mo yung pagmamayari yan ng Panginoon. And give your best. Kapag magpupuri ka sa Kanya, magsasamba ka, kumbaga kapag ibabalik mo yung papuri, yung glory, ibabalik mo yung mga binibigay niya sa yung blessings, give your 100%. Kasi kapag siya naman yung nagbibigay ng blessings sa iyo, siksik, liglig at umaapaw din. So kapag ang Lord ang nagbigay sa iyo ng blessings, 100%. So ikaw dapat, kapag nagbabalik ka sa Kanya ng pupuri, 100% din, kasi you have nothing to lose. Lahat yan is hindi siya sa iyo, kundi sa Panginoon siya. And parang yung Panginoon nga binibigyan ka ng 100%, ikaw pa kaya hindi mo kayang ibigay yung 100% mo sa Kanya. And last but not the least, gear up for the battle that Jesus is fighting for us. So itong mga helmet of salvation, yung mga shield of faith, lahat yan, kailangan meron tayong pananampalataya, meron tayong assurance, kasi sa araw-araw, believe it or not, nakikipaglaban tayo. And that is the battle between us and the demons, and Jesus is the one who is fighting for us. Tayo minsan hindi na natin kailangan labanan yung mga kaaway kasi si Jesus na mismo ang lumalaban para sa atin. Kaya nga sinasabi din sa Bible na if God is with us, no one or nothing can be against us. Yun lamang po, and see you again on our next 365 daily devotion.